Sa pag-upo ni Commissioner Ariel Nepomuceno sa Bureau of Customs, isang napakabigat na hamon agad ang kanyang hinarap, ang talamak at matagal ng isu ng mga inabandonang balikbayan boxes. Ngunit agad itong naresolba bukod sa buong suporta ng Office of the President at Department of Finance. Naging mahalaga ang papel ng isang tanggapan na nagsilbing takbuhan ng ating mga kababayan, ang Balikbayan and OFW Action Center ng Bureau of Customs. Sila ang naging matibay na sandigan ng mga biktimang OFW laban sa panloloko ng mga tiwaling freight forwarders. Tunghayan natin ang kanilang tapat na serbisyo, tunay na malasakit at mabilis na aksyon para sa kapakanan ng ating mga bagong bayani. Dito sa espesyal na edisyon ng Isumbong kay Commissioner. Mga kasama po natin ngayong araw dito sa studio si Ms. Venus Emperado Apas. Head po siya ng Balikbayan and OFW Action Center ng Bureau of Customs. Magandang araw po, Ms. Venus. Magandang araw din sa iyo, Carlo. Ito pong Action Center na to, paano po ba ito nabuo sa Bureau of Customs at ano po ang papel ninyo para sa mga Balikbayan and OFWs? Ang aming tanggapan sa Bureau of Customs ay nakatuon sa pangangalaga at pagsulong ng kapakanan ng ating mga OFWs, lalo na sa usaping balikbayan boxes. Kami ang pangunahing tanggapan na tumutugon sa kanilang mga katanungan, reklamo at suliranin habang tinitiyak ng maayos, mabilis at patas na proseso sa kanilang mga padala. Nagsisilbi rin kaming mga tulay sa pagitan ng mga OFW at ibang ahensya upang marisolba ang mga isyu at mapabuti ang serbisyo para sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Ito pong sa issue na to, maaari po ba kaming bigyan ng update? Kumusta na po ang 36,000 balikbayan boxes na ito? Actually, Carlo, hindi siya 36,000, nasa 48,000. Oh, mas marami pa pala. 48,000! Yes, we have 140 containers. At masaya akong ibalita na yung 140 containers na yan, dahil sa pakikipagtulungan ng aming office at sa iba-ibang ahensya, kagaya ng DMW, wala na po yan sa Bureau of Customs. So, na-deliver na po yan at may iilan na lang na ongoing ang delivery. Ano po yung bigat na nararamdaman ng OFW na nagpadala ng balikbayan box tapos hindi naman pala nakarating dun sa original recipient na intended at nakatenga ng ganung katagal? Unang-una po bilang dating OFW, mahirap at masakit para sa aming mga OFW dahil ito po ay simbolo ng sakripisyo, pagmamahal at pangarap ng mga OFW para sa kanilang pamilya. Siyempre, masakit. Hindi lang po ito basta-basta box. Ito ay simbolo ng pagmamahal dahil wala nga po sila dito sa ating bansa. Paano po ba maiiwasan ang ganitong klase ng problema? Para sa isa pong OFW na gusto magpadala ng balikbayan box, ano ang mga dapat bantayan? Bantayan po natin na, siguraduhin po natin na itong mga shipping company or consolidator is meron silang accreditation ng DTI sa Pilipinas. Or tingnan din po nila sa BOC OFW Corner sa page namin. Ano naman po yung mga red flags na dapat bantayan? Ang mga red flags na dapat bantayan kung ikay nagpapadala, dapat magtanong-tanong din kayo, lalo na doon sa, tingnan din niyo sa page namin kasi nakalagay na doon yung may mga problemang mga consolidator at ang iba doon ay kinasuhan na po ng Bureau of Customs. Nag-file na po ng criminal complaint sa DOJ ang BOC laban dito sa Makati Express Cargo Inc. Ano na po bang update natin tungkol dyan? Tama ka, Carlo. Noong May 29, 2026, isinumuti na ng Bureau of Customs sa DOJ ang mga ebidensya kaugnay ng reklamong isinampa laban sa local na cargo handler na nag-abandona ng libu-libong balikbayan boxes ng mga OFW. Pinangunahan ito ng ating butihing Commissioner Ariel Nepomuceno. Ang paghain ng kaso, ayon sa BOC, mananagot ang Makati Express Cargo Inc. kasama ang mga opisyal at responsabling
tauhan nito. Kung ako po yung magrereklamo, meron po ba akong kailangang mag-gather muna na ebidensya o mga detalye para isangguni po sa inyong tanggapan sa pagpa-file po ng complaint? Kailangan ninyong magdala ng bill of lading at saka yung resibo para malaman po natin kung sino po yung mga consolidator na hindi nagpadala o ilang buwan na po ang hindi nila natatanggap yung mga balikbayan boxes natin. Meron po bang tumatak sa inyo na experience, na emotion na nakita ninyo sa mga kamag-anak po ng OFW? Yung isang OFW na from Middle East, na yung balikbayan boxes na yun is para sa lolo niya, yung nagpalaki sa kanya. Tapos yung pinadala niya, namatay na. Pinuntahan ko talaga at inalalayan yung OFW na yun. Dahil yung pinadala niya is gamot ng lolo niya, tsokolate na gustong-gusto ng lolo niya, at yung lolo na yun ang nagpalaki sa kanya. Ano po ngayon ang mensahe ninyo para sa ating mga kababayan, mga OFW, mga balikbayan at sa kanilang mga kamag-anak po? Para po sa ating mga kababayan at mga OFW, lagi po nating tandaan na hindi po kasalanan ng Bureau of Customs. Kaya mag-iingat na po tayo sa ating mga padadalhan ng mga consolidator. Nasa OFW corner naman po ng page ng Bureau of Customs, yung mga may problemang mga consolidator at shipping company para hindi na po ito maulit at maramdaman ng ating mga OFW na hindi sila nag-iisa sa laban na ito. Nandito po yung Bureau of Customs, lalong-lalo na yung OFW Balikbayan Action Center. Maraming salamat po, Ms. Venus. Isang malaking karangalan na makasama po kayo ngayon at maraming salamat din po sa pinapakita niyo pong malalim na pagmamalasakit sa ating kababayan at sa inyong advokasya. Maraming salamat din, Carlo, at sa iyong pagsuporta sa lahat ng pangangailangan, lalong-lalo na po sa ating mga OFW. Lagi po nating tandaan na mas maganda ng marami tayong alam sa nangyayari, lalong-lalo na sa ating mga OFW at sa kanilang mga balikbayan boxes.